walang kulang, ito ang SNN. Di nagkukulang ang saya ng isa sa mga co-host natin dito sa SNN, si Bianca Gonzalez. Lumipad patungong Korea si Bianca last Saturday para makabonding ang crush ng bayan na si Kim Bam. Via phone, nakausap po natin si Bianca, eksklusibo mula po sa Korea. Now na! Pumunta kami ng KBS office para kunyari daw may briefing kung anong gagawin dun sa unang araw ng World Date with Kim Bam. Pinapost kami for a picture, smile kami. Bigla nung binaba nung cameraman sa gitna yung camera niya, si Kim Bam na pala. O doon na namin siya first nakita. And then right after that, dumiretso kami sa isang camping bus. Doon kami sumakay para pumunta dun sa first location namin, which was Gangwon Province. Siguro mga 4 hours away from Seoul. And then pumunta kami sa isang sheep ranch. Nagpakain kami ng mga sheep. So si Kim Bam yung nag-hand out ng mga pagkain ng sheep. So we went kite flying. Sobrang galing ni Kim Bam mag-fly ng kite. So noon, dumiretso kami sa isang hill. At doon, nag-rest lang kami ng konti. Tapos ng gabi, sabi nila, yung dinner daw namin, si Kim Bam yung magluluto. And meron talaga siyang dalang groceries. Tapos ang ending, ang niluto pala niya, fried rice. Mali fried rice lang natin, pero ang tawag niya home rice. It was a fun first date. And it's also nice, syempre, na makita yung other side nitong si Kim Bam. Hindi yung parang napapanood ko sa Voice Over Flowers. So, sa lahat ng mga fans ni Kim Bam in the Philippines, natutuwa siya na ang dami-dami niyang narinig na kwento galing sa akin tungkol sa mga fans in Manila, tulad ng pag-celebrate yun ng birthday ng mga members ng F4 kahit wala sila, tsaka yung undying love niyo for them. Kim Bam, yan ang magandang lalaki. Oo, di ba? congratulations Bianca. Natupad yung pangarap mo. Kasi naalala ko na nag-guest siya sa E-Live. Talaga naman, Tony, picturean mo kami. Pero pasimple yan, Tony. Picturean mo kami. Kilig na kilig. Pero ayos-ayos ang bangs, di ba? Yun ang sinasabi ko. Dati hindi naman ganyan si Bianca. Pa rin pa-picture talagang pantay na pantay ang bangs. Dahil, sinong katabi? Si Kim Bam. At talaga naman mga posing niya, makakiss agad. At kung mapapansin mo sa mga litrato, laging katabi. Okay, ang kwento niyan mga kaibigan, the first time na sinabi sa amin kung magiging interesado si Bianca na pumunta sa Korea at makakasama si Kim Bam, hindi nagdalawang isip. Di ba, may PBB, may marami mga palabas. Iniwan ang trabaho. She wanted to go. She wanted to go. So, ayan. Maraming mga kwento ang ibabahagi sa atin ni Bianca Sa kanyang Gonzalez. pagbabalik. Yes. Punto per punto rin niya ikukwento lahat na experiences. With the same bangs. Yes. Okay. Eto na talaga. Kung si Bianca super enjoy sa kanyang bonding with Kim Bam, nako, eto namang si Pokwang. Mukhang enjoy na enjoy din sa kanyang dalawang inspirasyon. Una, ang lalaking tila nagpapatibok ng puso niya ngayon. Wow! At pangalawa, ang kanyang one and only daughter na wish niyang masolo naman kahit minsan. Launa. Oo, why not? Siguro one day baka payagan ako ni Kuya. Mag-swimming kami ng anak ko sa Ilog Pasig. Oo, kasi puro na lang ako promise sa bata. Pero syempre, mas ano ko pa rin ng trabaho. Saan ba? Saan ba ba lang? Siguro kung saan yung hindi kami masyadong mangangarag. Siya ay half American, half Spanish. May pagka-Scottish pa yata. Pero nung pinagsama-sama, Michael Bublé. Magkakawate! Ang ganda ko. Ano siya, police officer po siya sa Dallas. Mabait, sobrang napaka-gentleman. And natutuwa ako kay Bea kasi nung nag-iyak siya mag-dinner yung guy, si Bea pa yung tumutulong mag-ay sa akin, parang teenager na excited si Bea. Mama, dapat ito suotin mo. Mama, dapat ganito ka. Nakakatawa si Bea. Nag-date na kayo doon? Yes, pero hindi lang kami dalawa. May kasama ako from Star Magic. Kumusta naman yung date na yun? Ano nangyari? Ay, masaya. Siyempre, at saka nahihiya ako dahil tawag dito, parang gusto nagbabat dalaga. Hindi, pero in-enjoy namin yung gabi niya. At saka siyempre, inilala namin yung isa't isa. Hanggang ngayon ba, nag-continuous pa rin yung texting? Yes, oo. Alam natin kung saan dumating ko. Hindi ko pa masasabing ano na to, this is it, no? Nakikiramdaman ko pa ng bonggang-bongga. Ay, kilig ka? Kilig ka? Oo naman, kilig ng bongga. Pero siyempre, kung Panalo talaga si Pokwang. Oh, pangalawa na to. Kasi dati may nabalita
balita rin na nanliligaw sa kanya na foreigner. Tapos ngayon, ito na naman. She's a very attractive woman. Ang kwento, phenomenal, di ba? Ang kwento mga kaibigan, nagpe-perform daw sa stage si Bea Alonzo, Kim Chiu, at saka si Po Kwang. Ang natipuhan talaga. At nag-stand out. Si Po Kwang. Po Kwang. Okay, so nung siya ay palabas para sa isang date, ang nag-aayos ng buhok ay Bea and Kim. Kim Chiu, no less. At binigyan ng chaperone ni Piolo Pascual. Ay, grabe Diba? talaga. Debutant ang dating ni Po Kwang. Ganda-ganda. We're happy for you, Po Kwang. Yes, sana finally Okay. mahanap na niya talaga ang one true love niya. John Estrada, ito naman at Priscilla Mireles na talagang true love ang isa't isa. I-share ang ilang detalye sa kanilang nalalapit na kasal. Exciting yan. At mga kaibigan, Kapamilya Network na pabilang sa team na magko-cover ng Cannes Film Festival sa France. Ang buong detalye sa pagbabalik po ng SNN.